Tatlong buhay ang nawala, 12 ng nasugatan at naiwang gulantang ang buong lungsod. Bumagsak ang Hard Rock Hotel sa New Orleans sa isang malagim na pangyayari na tuluyang nagbago sa itsura ng lungsod. Nagkaroon ng matinding takot sa hanay ng mga turista nang biglang yumanig ang kanilang streetcar dahil sa malakas na ugong. Nakita nilang bumagsak ang malaking estrukturang bakal mula sa construction site sa harap nila. Sinundan ito na isang napakalaking ulap ng alikabok na bumalot sa buong lugar. Biglang nagbago ang masiglang kalsada at naging magulo ang paligid. Ang mga turista at nalilitong nagdaraan ay nagmamadaling makalabas sa alikabok, hinahanap ang ligtas na bahagi ng kalsada. Hindi alam kung anong nangyari o kung sila'y delikado pa rin. Paghupa ng alikabok, natuklasan nilang wasak ang itaas ng malapit na Hard Rock Hotel construction site. 12 ng construction worker ang tumatakbo patungo sa kalsada mula sa di pa tapos na gusali, ilan ay sugatan. At may mga tao pa rin sa loob, talagang napakalala ng eksena. Mukhang bumagsak ang istruktura ng kusa. Ngunit ilalantad ng imbestigasyon sa aksidente ang madilim na lihim sa pagtatayo ng mga gusali sa New Orleans. Hindi inaasahan ng mga mamumuhunan ng Hard Rock Hotel ang wasak na gusali ng ipakilalang proyekto. Sa dating pwesto ng Woolworths, planong itayo ang isang hotel na nagkakahalaga ng $70 milyong na may 350 kwarto. Inaasahang magiging kapaki-pakinabang ito para sa mamumuhunan at komunidad. Gayunpaman, naharap ang proyekto sa kontrobersiya at matagal na pagkaantala mula simula ng pagde-develop. Ilan lang ang natuwa na makakita ng bagong-bagong makintab na 19 palapag na gusali sa mismong gilid ng makasaysayang French District. Nag-alalang mga mamamayan na baka masira ng hotel ang kabuuang arkitektura ng kanilang lugar. Labis na nilalabag ng proyekto ang regulasyon ng lungsod dahil ang 170 talampakang hotel ay planong itayo sa lugar na may 70 talampakang limitasyon lang. Sa huli, nanalo ang mamumuhunan sa alitan dahil sa kakayahang kumita ng proyekto. Noong Pebrero 2018, habang mabagal pa rin ang usad sa lugar, binago nila ang orihinal na plano at tinaasan pa ang taas ng gusali sa 205 talampakan. Gayunpaman, napag-alaman ng konseho ng lungsod ng New Orleans na lumalabis ang mamumuhunan sa kanilang mga plano at bumuto silang sundin ang dating inaprobahang taas na 170 talampakan. Anumang pagbabago na ginawa ng taga-disenyo ay kailangang manatili sa mga naunang itinakdang sukat. Mukhang makatuwiran ang desisyon, ngunit sa totoo lang, ito ang nabukas ng daan para sa sakuna. Hindi naging hadlam sa konstruksyon ang desisyon ng konseho ng lungsod. Nagpasya ang Hislip Engineering, taga-disenyo ng gusali, na baguhin ang proyekto habang nagpapatuloy ito. 8 araw bago bumagsak, inilagay ng mga manggagawa ang huling batch ng konkreto sa estrukturang metal decking. Noong Oktubre 12, 2011 kasalukuyang ginagawa ang ika-18 palapag ng gusali. Karaniwang araw ng trabaho iyon at abala ang mga manggagawa sa lahat ng palapag. Ngunit makalipas ang 2 oras ng trabaho, biglang nanginig ang gusali. Hindi pa alam ng mga manggagawa ang pinagmulan ng pagyanig nang biglang gumuho ang hilagang sulok ng istruktura. Dahil sa domino effect, nadamay ang buong itaas na gilid. Sunod-sunod, gumuho ang 10 pinakataas na palapag ng bahaging yon dahil sa bigat ng bumabagsak na mga konkretong slab. Malalaking tipak ng konkreto ang bumagsak sa Rampart Street kaya napilitan ang mga tao na magtago. Bumagsak ang malaking bakal na pansamantalang elevator na nakakabit sa gusali matapos mawalan ng suporta. Bumagsak ito sa kalsada at sa Sanger Theater sa tapat. Gumuho ang gusali noong Sabado ng umaga habang tahimik at kaunti ang tao at sasakyan sa kalsada. Sa kabutihang palad, walang nasaktang dumaraan. Pero hindi ganon kapalad ang mga manggagawang nasa loob. Lubos silang nabigla nang biglang gumuho ang gusali. Isang surveillance video mula sa katabing gusali ang nagpapakita ng grupo ng lalaking nagtatrabaho sa itaas ng hotel nang magsimula itong bumigay. Ilang segundo pa ang lumipas bago sila tumakbo nang magsimulang bumigay ang kanto ng gusali. Sa gitna ng takot at hindi alam ang susunod na mangyayari, tumakbo sila papunta sa kabilang bahagi ng istruktura. Isa pang manggagawa ang masyadong malapit sa bahagi ng bumagsak at hindi na nakatakas sa oras. Maraming manggagawa ang nasa loob ng gusali at malaking bahagi sa kanila ay nagtatrabaho sa seksyong tuluyang bumagsak.
Tanging isang grupo lamang ng mga empleyado sa unang palapag ang nakalabas ng gusali. Nang makalayo lamang sila sa panganib, sa kanila nakita ang gusali na wasak na. Iniwan silang nag-aalala sa lagay ng mga kasamahan nilang nasa loob pa. Ilang minuto pa ang lumipas matapos ang sakuna bago na iparating ang alarma sa mga emergency crew sa lungsod. Nagpadala ng alerto ang isang dispatcher sa departamente ng bumbero ng New Orleans. Bumagsak ang mga palapag, walang ulat ng latrap sa gusali. Mabilis ang tugon ng mga unang rumesponde. Dali-dali silang nagtungo sa insidente dahil alam nilang bawat segundo ay mahalaga sa pagliligtas ng taong naipit sa ilalim ng mga guho. Pagdating nila, agad silang pumasok sa gusali at naghanap ng mga nakaligtas. May mga taong naipit sa ikalima o ika-6 palapag, kailangan natin ng truck na may hagdan. Habang pataas sila ng pataas, lalong lumalala ang sitwasyon. Sa ika-8 palapag, natagpuan nila ang unang taong naipit sa guho. Nasa ika-8 palapag na kami. May taong naipit sa guho. Gagawin namin ang lahat para mailigtas siya ngayon. Isa siyang manggagawang bakal, si Derek Pate. Mapalad si Pate na nakaligtas kahit nag-aatubili ang mga unang rumispand na iligtas siya. Natakot sila na baka tuluyang gumuho pa ang gusali at sa lugar kung saan siya naipit dahil lang sa pagpupumilit ng ibang mga manggagawa kaya siya nailigtas ng mga rescuer. Habang paakyat ng bawat palapag, lalong lumalala at mas mahirap kontrolin ang pinsala. Lalong kinatakutan na may mga nasawi sa trahedya. Sa ika-9 na palapag, may natagpuan kaming taong matinding naipit. Hindi sigurado sa kalagayan. May ulat mula sa manggagawa na posibleng may tao sa bubong, kaya aakyat kami. Agad na'y pinamalita ng mga mamamahayag ang aksidente sa mga pamilya ng manggagawa. Daang asawang babae at ina ang nagtipon sa lugar para hintayin ang kanilang mga mahal sa buhay na may labas sa gusali. Ayon sa balita, may isang nasawi, ngunit nangangamba ang rescue team na baka mas marami pa. Isa sa mga taong dumating sa lugar ay si Nova Magretti. Nagkampo sila ng hipag niya sa tapat ng construction site hanggang 10 oras ng gabi, tumanging umalis hanggat di lumalabas si Anthony, ang kanyang asawa. Hindi dapat pumasok si Anthony noon, pero nagtrabaho siya dahil kailangan ng pamilya nila ng pera. Lumipas ang oras at dumarami ang naililikas na manggagawa, may mga isinakay pa sa ambulansya. Pero si Nova ay patuloy na naghihintay sa asawa niya. Pero hinding-hindi na makakalabas si Anthony. Nakuha ang kanyang katawan kinabukasan, kaya siya ang unang nakilalang biktima ng sakuna. Sa araw ding yon nakakita ulit ng isa pang katawan ang mga rumespond pero hindi nila nakuha. Pagkatapos ng rescue mission, isa pang manggagawa ang nawawala. Hindi alam ang kinaroroonan o kalagayan niya, ngunit kalaunan malalaman na siya'y namatay. Dahil parte lang ng gusali ang bumagsak, maraming manggagawa ang ligtas sa pinsala. Sa 30 na ospital lahat maliban sa isa ay pinalabas kinabukasan. Sa matinding lungkot ng pamilya, naiwan silang nakahandusay sa guho hanggang makahanap ng paraan ang lungsod na ligtas gibain ang estruktura. Nagulat ang publiko sa trahedya. Nagalit ang mga lalaking nagtatrabaho sa lugar. Lumabas na hindi pala ganun kabigla ang sakuna gaya ng iniisip ng lahat. Ilang araw nang natatakot ang mga manggagawa na bumagsak sa kanila ang gusali. Di nagtagal, malalaman ng mga tao sa New Orleans ang nakakakilabot na katotohanan sa likod ng mga hinala. Ang trahedya sa Hard Rock Hotel ay isang aksidenteng wala pang katulad sa modernong kasaysayan ng New Orleans. Umagaw ng pansin ng mga otoridad at publiko ang kaso ng gusaling kusang gumuho. Habang nagpapatuloy ang pagsagip, sinimulan na ng Department of Labor's Occupational Safety and Health Administration o OSHA ang investigasyon sa sani ng pagguho. Noong Abril 2020 sinita ng OSHA ang Hislop Engineering, Citadel Builders, Hub Steel at 8 subcontractors dahil sa mga paglabag sa kaligtasan at kalusugan sa construction site ng planong Hard Rock Hotel sa downtown New Orleans. Karamihan ng sisi ay napunta sa Hislop Engineering LLC dahil sinadya raw nilang magkamali sa disenyo na nakaapekto sa katatagang istruktural ng gusali sa mga itaas na palapag. Kasama rito ang mga floor beam sa ika-16 na palapag na kulang sa disenyo pagdating sa kanilang load capacity at sobrang layo ng pag-ita ng mga cantilever sa ika-17 at ika-18 na palapag. Sama-samang pinagmulta ang mga kumpanya ng $315,536 bilang parusa.
Itinanggi ng Hislop Engineering ang mga paratang. Sabik ang publiko malaman ang natuklasan ng OSHA, paano nangyari ang sakuna at kung may paraan upang maiwasan ito. Nagbigay ng pahiwatig ang isang video na inilatala ng isa sa mga manggagawa sa construction site ng Hard Rock Hotel. Babagsak ito. Ang video na ginawa ilang araw lang bago ang pagbagsak ay malinaw na nagpakita ng baluktot na shoring pole sa bigat ng konkretong slab na sinusuportahan nila. Ilan sa mga ito ay naitala sa buong palapag at ang ilan ay mukhang labis na baluktot. Nag-alala ang mga manggagawa na kulang sa suporta ang slab at maaaring bumagsak. Si Delmer Joel Ramirez Palma ay paulit-ulit na nagparating ng alalahanin ng mga katrabaho sa mga nakatataas, ngunit lagi lang siyang isinasantabi at sinasabihang bumalik sa trabaho. Isa pa manggagawa, si Brad Morrow na supervisor ng isang kontratista, ang nagsabing inilahad niya ang alalahanin sa estruktural na integridad ng gusali. Kinuha ni Morrow ang 12-12 ng larawan ng maling paglalagay ng steel support beam at ipinakita ito sa mga superior niya. Walang naging tugon. Sa huli, umalis si Morrow matapos may tayo ang ika-10 palapag. Dahil dito, mas malalim na inimbestigahan ng publiko. Si David Hammer, investigative journalist ng WWL-TV sa New Orleans, ay nagsagawa ng sariling investigasyon gamit ang pampublikong record to call sa pagtatayo ng Hard Rock Hotel. Kumonsulta rin siya sa mga eksperto sa konstruksyon sa kanyang pananaliksik at nadiskubre ang ilang nakakagulat na revelasyon. Ang panimulang punto ng investigasyon ay isang video na ipinost ng isang nadaraan na nagpapakita ng ika-17 at ika-18 palapag ang dalawang pinakataas na palapag na sabay na bumagsak. Ipinakita nito ng ika-16 na palapag ang bumigay. Lumabas sa karagdagang investigasyon ng mga dokumento na noong 2018 ginawa ang desisyong palitan ng mas maninipis na bakal na biga. Binago ng taga-disenyo ang plano noon based sa hiling ng mamumuhunan na magkaroon ng penthouse na mataas ang kisame. Lumampas ang binagong plano sa aprobadong taas ng gusali ng 15 talampakan. Gayunpaman, dahil hindi naprubahan ng lungsod ang pagbabago sa taas, naghanap ang mga taga-disenyo ng malikaing solusyon. Pinalitan nila ang 21 pulgadang bakal na biga sa ika-16 at ika-17 palapag ng 10 pulgada, kaya nakadagdag sila ng 11 pulgadang espasyo kada palapag. Hindi sana naapektuhan ang tibay ng gusali kung nagdagdag ang mga taga-disenyo ng mas maraming haligi at binawasan ang distansya sa pagitan ng mga biga. Sa halip na orihinal na 11 haligi, dapat ay isinama sa binagong plano ang hindi bababa sa 24 na haligi sa bumagsak na bahagi. 12 lang ang nailagay. Bukod pa rito, ang 12 haliging ito ay mas manipis at mas mababa ang kakayahang magdala ng bigat kumpara sa orihinal na mga haligi. Sinadya ng mga nagdisenyo na labis na pasanin ng ika-16 na palapag para magkaroon ng mas maraming espasyo. Iyon ang dahilan kung bakit baluktot ang mga pansamantalang pantukod sa video. Mabigat masyado ang palapag para sa estruktura sa ilalim. Kulang ang disenyo ng itaas na palapag at pinalitan pa ng mga inhinyero ang orihinal na metal decking ng mas mababang kalidad. Ang metal decking ay isang galvanized steel sheet na ginagamit sa paggawa ng composite concrete floor slabs sa pamamagitan ng pagbuhos ng konkreto dito para makabuo ng matibay at pinagsamang palapag. Ang orihinal na plano ng gusali ay may kasamang mas mabigat at matibay na 18 gauge na metal decking para sa mga itaas na palapag na sa kalaunan ay pinalitan ng mas mura ngunit mas manipis na 22 gauge na decking. Nalaman ito ng mga eksperto na kinuha ng WWL-TV sa pamamagitan ng pagbasa ng mga liham na palitan ng mensahe sa pagitan ng mga designer at ng kanilang mga supplier. Wala namang naipasang ganitong pagbabago sa disenyo ng gusali sa lungsod. Pinaka-nakagugulat ang ebidensya ni Brad Morrow, ang supervisor na tumutol sa kalidad ng trabaho sa gusali. Kumuha si Morrow ng 12-12 ng larawan ng mga patayong bakal na poste na hiwalay sa mga suportang haligi. Dahil nakakabit lang sa isang haligi ang mga post, naging 2 beses na mas mahina ang estruktura. Lahat ng mga pagkukulang na ito ay nag-ambag sa matinding kakulangan sa disenyo ng ika-16 na palapag na labis na napuwersa ng maitayo ang sahig ng ika-18 na palapag. Sa araw ng trahedya, bumigay na lang ito at gumuho.
Lumabas ang katotohanan sa trahedya, kaya sunod-sunod ang mga tanong, bakit walang nakapansin ito noon? Nasaan ang mga taga-suri ng gusali ng lungsod? Dapat nilang nakita ang depekto sa estruktura. Isang pinagsamang investigasyon ng WWL-TV at Times Picayune noong Pebrero 2020 ang nakatuklas ng 3 inspektor ng lungsod na responsabel sa pagbabantay sa konstruksyon ng Hard Rock Hotel ay paulit-ulit na hindi nagpakita sa lugar. Halimbawa, sa 6 na pagkakataon noong 2011, si Inspector Julie Twitter ay nagsumite ng mga ulat ng inspeksyon kahit na ipinakita ng GPS data mula sa kanyang sasakyan na hindi siya malapit sa lugar ng konstruksyon. Noong Oktubre 1, inaasang i-inspeksyonin niya ang subfloor ng rooftop sa ika-18 palapag. Sa halip, hindi siya nagpakita sa lugar, ngunit inaprobahan pa rin niya ang pagbubuhos ng konkreto na nangyari noong Oktubre 4. 8 araw matapos yon, gumuho ang gusali. Ilang buwan nang hindi ginagalaw ang bahagyang gumuho na hotel, habang nagtatalo ang mga opisyal ng lungsod at mamumuhunan kung gagamit ng pampasabog para sa implosion o tradisyonal na demolisyon. Samantala, labis na naapektuhan ang mga kalapit na negosyo sa pagsasara ng mga kalye. Kasama si Anthony Magretti, 2 pang manggagawa, sina Jose Ponce Ariola at Quineang Wimberly ang nasawi. Nalibing ng sobrang lalim ang kanilang mga katawan sa guho kaya hindi na sila nakuha ng mga tagapagligtas. Napakalakas ng panawagan ng publiko, nakiusap sa mga otoridad na agad isagawa ang mga operasyon sa pagkuha ng mga labi. Dahil dito, nagpasya ang lungsod na gibain ang gusali sa tradisyonal na paraan. 10 buwan matapos ang pagbagsak, ang mga labi ni na Jose Ponce Ariola at Quinion Wimberly ay sa wakas nakuha at naibalik sa kanilang mga pamilya. Noong Enero 2021, natapos ang demolisyon at nagsimula na ang pag-aalis ng mga guho. Bilang tugon sa trahedya, ang District Attorney ng New Orleans ay nagsampa lamang ng kaso laban sa 3 building inspector sa mga kasong paghahain ng mga wad na pampublikong record at pang-aabuso sa tungkulin. Bukod dito, 4 na pong sugatang manggagawa ang nagsampa ng kaso laban sa mga developer at kontratista ng konstruksyon. 3.5 taon na mula ng aksidente, tuloy pa rin ang 2 paglilitis. Si Delmar Palma, ang manggagawang nag-ulat ng mga depekto sa kanyang mga nakatataas at isa sa mga pangunahing saksi ay inaresto bilang isang undocumented na manggagawa at sa huli ay ipinadeport sa kanyang sariling bansang Honduras. Ang dating kinatatayuan ng di natapos na Hard Rock Hotel ay ngayon nakatiwangwang, sumasalamin sa trahedyang dulot ng pagtitipid na nagresulta sa pagkamatay ng 3 manggagawa. Panurin mo ang susunod na episode na ito. Kung naging interesante sa iyo ang video na ito, paki-like at mag-iwan ng komento kung gusto mong suportahan ang channel.